Kababayan, mukhang nanlalagas na talaga ang mga kandidato ni WM kasi yung iba nagsasaksakan na patalikod. So, katulad ng binanggit niyo, maraming traidor na politiko sa mga Duterte, ay kahit yung mga politiko ni Ngiwi or yung mga kandidato ni Ngiwi, mukhang nagtatraiduran na rin. Kasi yung kabilang parlor nga, yung kabilang side, di ba? Wala ka naman talagang mapapalang matino or makikitang matino sa mga yon. Dahil kung matino ang isang uh, public figure, ano ba tawag sa kanila, public servant, ay hindi sila magsaside sa mga yan sa alkansya ng bagoong Pilipinas or hindi sila magsaside kay Niwi. Bakit sila nandun, 'di ba? Porke siya yung nakaupo, porke siya yung incumbent. Kasi ganun yung trend dati mga kababayan, eh. Mukhang mababago yan ngayon kapag wala lang talagang dayaan sa election. Ang trend dati, kung sino yung nakaupo, siya talaga yung powerful, 'di ba? Mostly ang kanyang mga kandidato ang nananalo sa election. Biro nyo, nung nakaupo si Pangulong Duterte, wala namang 'di ba, wala namang work experience or ano ba, public service experience o kung ano man tawag diyan. Yeah, wala namang karanasan sa panunungkulan si at least sa politics, no, si Bato at saka si Bongo, pero naipanalo ni Pangulong Duterte. Even yung mga senatoriables ni Nangiwi, nag-benefit rin kay Pangulong Duterte, no? At even yung mga independent, Binoy, di ba? Si Robin Padilla, being a known Duterte supporter, ay nag-number 1 noong 2022. Siya ay guest candidate lang ng Uniteam noon, pero dinaig pa niya ang mga Uniteam candidates ni Ngiwi, di ba? So again, kung sino yung nakaupo at suportado ng nakaupo, di ba? Kung sino yung mga kaalyado ng nakaupong Pangulo, mostly yun ang nagtatap at nananalo sa elections. 'Di ba? Mga kaalyado. Pero mukhang mababago yan ngayon. Bakit? Kasi wala nga po yatang matitino sa side ni Nangiwi at nagtatraiduran na rin sila. So pumalag-palag po, wala pang isang araw na nakakalipas si Miss Jinky Pacquiao sa ginagawa sa kanyang asawa. Ito po yun. Tingnan natin, basahin natin. Ang daing paid ads sa feed ko. Oh, okay, sa kanyang page. Ilan kaya follower ni Jinky? Followers. Oh, ang daing followers ni Jinky. Pacquiao. 5.6 million. Wow. Oh, ay kung si Manny Pacquiao pa, di ba? So, pag samahin mo yung mga followers nila, ilan kaya ang botante? Milyones pa rin. Right? Pwede milyones pa. Ang daing paid ads sa feed daw niya. So, maybe kapag nagsa-scroll siya ng Facebook, may mga paid ads, tapos asawa niya ang lumalabas. And even siguro sa sarili niyang page, may mga advertisement, tapos laban kay Pacquiao yung ads. Di ba? Ay, okay. Ang sabi. Here's one saying that Manny is a clown. Si Pacquiao kasi, parang komedyante naman talaga ang mukha. Pero nakaka-offend. Kapag ka ikaw ay public servant, tapos tatawagin kang clown, medyo masakit. Yun, ibig sabihin, parang hindi ka seryosong politiko, right? Hindi ka seryoso sa trabaho mo or sa panunungkulan mo. Mas funny yung idea na they spend a lot of money in running negative campaign. So, umuubos daw talaga ng pera. Instead of helping those in need, mas gusto nila manghamak, manghate, and troll. Laki mga pera ng mga kalaban ni Manny sa Senate. So, Jinky, baka ikaw ay sabihin na natin may shade ng konting pagbira sa Duterte ang iyong post na ito. Well, nagkakamali ka, ma'am, dahil hindi malaki ang pera ng mga kalaban ni Manny na nasa Duterte. Dahil ang Duterte kapos naman sa budget. May mga nakikita pa akong videos na yung mga posters na iilan nga lang sa mga bayan-bayan ng Duterte candidates, no, sino yan? Si Bongo, si Bato, si Marcoleta, si Rodriguez, si Hinlo,
sino pa? Si Jimmy Bondoc, dapat may listahan tayo pag bumoto para di natin makalimutan ano. Si Eric Mata, kung sino-sino pa yung nandun, di ba? Lambino, yan, et cetera, et cetera. Iilan na nga lang yung kanilang mga tarpaulin, posters, tinatakpan pa ng kalaban, at least as in pinapatungan ng tarpaulin ng kalaban. So, tingnan nyo kung gaano kawalang hiya yung mga kalaban ng PDP Laban, di ba? Also, may mga nagko-comment din sa live natin na sa kanilang syudad, sa kanilang bayan, wala masyadong poster ng Duterte. 'Di ba may taga-Lipa na nag-comment sa live ko na, "Mamawi dito sa amin sa Lipa wala man lang masyadong campaign ads or mga poster and mga tarpaulin ang Duterte." Eh, paano malalaman ng mga tao itong tumatakbong kandidato na na pro PRRD? Alam niyo naman kung sino ang maraming mga campaign posters and tarps, 'di ba? Siyempre yung Bagoong Alcancia, plus si Mangga, plus si Camille. Sila yung talagang mukhang bilyon-bilyon ang pera. So, Jinky Pacquiao, hindi malaki ang pera ng PDP Laban para, at saka sa tingin ko, hindi ganito karumi lumaro. Tama ba mga kababayan? Ang Duterte ay hindi ganito karumi lumaro na ginagawa pang clown ng asawa mo or pinagtatawanan. Ang maraming budget at maraming perang kalaban ni Manny ay walang iba kundi ang mga kasama niyang kandidato sa alkansya ng Bagoong Pilipinas. So bina-backfight na yung asawa mo kasi kahit papano, karibal pa rin nila yan sa boto. 'Di ba? Malay mo may mga bumuboto kay Pacquiao na natutuwa lang dahil siya ay generous, matulungin, athlete. Ay yung ibang mga kalaban ni Pacquiao hindi naman kasing popular niya. Merong artista na kasama ni Pacquiao sa alyansa, tulog naman yata sa Senate, hindi naman namin naririnig kung, 'di ba? Ay, senador pala yun. Clue, artista ha, nangangabayo ito paminsan-minsan sa kanyang mga movie. Hindi ko siya masyadong napapanood. Maybe because ang inabot ko ng artista talaga ay sina Daniel Padilla, tsaka sina Catherine Bernardo. Pinabot tong may pangalan yun eh. Sige nga, i-comment yun sa comments. Artista siya na, senador pala yun. Ha? Ha? Talaga? Tapos, hindi ko naririnig talaga. Anong ginawa kayang batas? Nung sumahod lang ba yun? So, ano ba itong mga pinagpo-post laban kay Pacquiao? Clown. At ang nag-sponsor ng ad ay Pilipinas Today. Pilipinas Today na page. At basta ganyan yung logo, PT, no? Basta yung logo ay PT, kamukha ng P, ng letter P at letter T, na ang meaning ay Pilipinas Today. Kasi minsan ano yan eh, Batangas Today. May ganun, marami yan sila. Ito ay ano, associated kay Tamba. Ito yung mga page na kung todo promote kay Tamba, kung todo promote kay Rafi Tulfo, kay Erwin Tulfo, sino pa, mga Remulla. Okay? Even Vilma Santos yata or mga ganun. Oh, tinatawag na clown si Manny nung Pilipinas Today page. Yun ang nagbayad ng ads. Dapat pinopromote nila si Manny kasi ang Pilipinas Today associated to kay Tambaloslos. Magkano ang bayad? Okay. Sa bayad po kasi sa Facebook ad, para pag nagsuscroll ka minsan may mga ads diyan, lalo kapag nagpi-play ka ng video sa Facebook, even sa YouTube, 'di ba? So at least yung presyohan sa Facebook ay kapag nagbayad ka ng 4,500 hanggang 5,000, ang reach ng ads mo ay 1 million katao. So bumayad ka lang ng 5,000, mapapanood na ng 1 million katao yung ads or advertisement mo sa Facebook. Oh. Mura, no? Mura pa rin. Sa mga politiko, mura ang 5,000. Baka tumatakbo lang yun ng 1 week and then bayad ka ulit. We don't know. Hindi ko kasi alam ang mga technicalities ng ganyan eh, yung mag-a-advertise ka sa Facebook.
Pero ang sabi po dito, naghihimutok talaga si Jinky. O yan o, may nag-comment na, si Sas, nag-comment si Sas. Sabi ni Sas, do you know that Filipinas today is tied to Romualdez? O, kala niyo ako, sa akin galing yan. Alam din ni Sas. So sa madaling sabi, tinatraidor ng Marcos camp si Pacquiao. Hala, 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 hala. Pacquiao, ang dami mo ng in-effort ha. Balita ko, nagbebenta ka ng bahay, 1 billion na lang sa Forbes Park. 2 billion yung dating presyo ng bahay mo, binibenta mo na lang ng 1 billion. So, kailangan mong pumaspas, siguro, no, maggumastos pa for your campaign ads kasi hindi lang pwedeng sa sa mga tarpaulin ito mga kababayan. Ang mga botante ngayon nasa social media na rin, no? Malaking percentage na rin yan. Pagpalagay natin 30%. Oh, kailangan mo mag-advertise kung nasaan ang mga botante. At kung nasa social media ang mga botante, gumastos ka sa social media. Gumastos ka sa Instagram, sa X, yung dating Twitter. Gumastos ka sa Facebook, lalong gumastos ka sa YouTube. Naalala ko dati, lumalabas malimit yung yung ads ni Lacson, ni Panfilo Lacson, Ping Lacson, noong 2022. Mukhang maraming pera si Lacson noon, natalo naman. So bakit parang bina-backfight na si Pacquiao at sinisiraan ng known entity na associated kay Martin Romualdez? And Martin Romualdez ay alay ni pinsan nga ng presidente. Dapat ang sinisiraan ng Pilipinas today ang mga PDP candidates. Bakit si Pacquiao? Naglalaglagan na ba sila? O hindi kaya rest back ito mga kababayan doon sa, kasi di ba sa Jensen ba yun? Ang mga ikinabit na posters doon sa Jensen ng mga campaign managers ni Pacquiao ay hindi hindi mga tarpaulin ng Bagoong Alcansya, kundi mga tarpaulin ng PDP Laban. Is Pacquiao a secret Duterte supporter? Hala, paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.